Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok mo kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ito na naman si Kapitana ni Heights, ang kapitana na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. Ang magbibigay na naman po ng ating reaction, opinion at point of view dito po sa mga umiinit na issue sa EDSA na hanggang ngayon na hindi pa rin mahupa-hupa dahil dito sa mga ibang mga support at ibang mga reactors na lalong nagpapainit ng issue, guys. Siyempre, issue is life. Pag walang issue, lugi ang negosyo, di ba? So, ito nga guys, no, ang issue dito sa EDSA hindi matapos-tapos, no? At ito rin si Beyonce ay hindi rin matapos-tapos yung kanyang hugot-hugot, no, dito sa kanyang Facebook, no, dahil dito sa mga My Day na to. And then iba yung sa loobin ni Beyonce dito sa kanyang Facebook. Iba din yung sinasabi ng mga tao na kapalibot sa kanya, no? At isa pa guys, no, nagtataka ako na bakit parang feeling na Beyonce, nasaktan siya, umiiyak siya, na kung tutuusin, wala namang level yung relasyon nila ni Edo. Ayon nga doon sa tatay niya, hindi naman daw nanligaw si Edo. No, and sabi naman ng iba, no, love team lang, 'di ba? Teleserye lang, no, wag seryosohin. Dito naman si Dr. Love, hindi rin matigil-tigil ang issue kasi bawat live niya may pasabog, may pabulong-bulong, 'di ba? Dito naman sa ibang mga reactor nagpapa-hype, no, nagpapaasa na parang binibigyan pa ng hope na magkakabalikan pa. And dito naman si Kalinga Prab nagsasabi na tiwala lang, at meron pang kasunod na episode at sana ay matuloy pa, no? At ito pa yung ibang mga supporters nagpapa-hype na nagkikita daw sila off-cam, no? After noon ng drama issue na yun, meron daw nagpapa-hype, nagkikita sila off-cam after nung iyakan portion, no? At meron naman tong iba na nagpapaasa din na meron pa daw Korea. So, no, all in all, yung mga reactors, yung mga dyan sa Kalingap, si Kalinga Prab, sila ni Kuya Bal, no, lalo na ito si Doklat, no, nagpapa-hype, no? Nagpapa-hype at binibigyan pa ng hope yung mga supporters na magkakaroon pa, no? Magkakabalikan pa, may episode 98, 99 hanggang sa kung ilan pa yan dyan. Tapos, etong mga supporters umiiyak-iyak. Meron dyan na sabi nila, naguguluhan na, meron ako na screenshot na comment na sabi niya, parang mababaliw na siya kasi hindi daw niya alam kung ano yung paniniwalaan niya at kung sino yung paniniwalaan niya. Kasi ang daming version. Iba ang version ni Dr. Love, may pasabog, may pabulong, na kesyo ginagamit si Beyonce, binubugaw si Beyonce, di ba? Ginagawang robot ng mga mamis, no? Sabi ni Dr. Love, tigilan nyo na si Beyonce, bitawan nyo na. At si Dr. Love na lang mag-isa ang humawak diyan. At willing naman siyang bantayan kahit doon na siya matulog sa gilid ng bakod ng bahay ni Beyonce. Obsession. No, so ano ba talaga ang katotohanan? No, doon sa sabi ni Edo, naging sila daw ni Beyonce 2 years na. No? Tapos, ang sabi naman ni Beyonce, nagkagusto siya kay Edo, pero tinigil niya kasi meron daw siyang patunay, no? May mga resibo daw na ilalabas, na kesyo sabi ni Dr. Love, si Beyonce mismo ang nakakita. Ang problema kasi dito guys, ang dami nilang mga allegations, ang dami nilang mga sinasabi, pero wala silang mailatag na ebidensya para once and for all, matahimik na rin po yung sa loobin ng mga supporters, no? Para makamove on na rin lahat, di ba? Hindi yung binibitin-bitin ninyo, no? Ang dami yung tchatche-buretche. Hindi nyo ba naisip? Yes, dyan sa mga reactors, dyan sa mga kumikita kayo kasi pinagkikitaan talaga itong issue na to. Ako isa din kasi nagre-reaction ako.
Pero ang pinaka-biktima dito is yung mga supporters na talagang nai-stress na sila. Yung mga supporters na nalulungkot na. Na yung iba parang nawala na ng pag-asa. Yung iba parang bahala na kayo dyan. Alam mo kung tutusin, hindi nyo naman kailangan i-stress yung sarili nyo eh. Di ba? Kasi kung suporta lang naman ang hanap ninyo at paghanga, di ba? Hindi na kayo masaya dito. Kung hindi na kayo masaya dito, you are free naman na umalis. 'Di ba? Diyos ko, sila dito kumikita, yung mayaman, gumaganda yung buhay niya, tapos kayo iyak-iyak kayo diyan. Tapos sa harap ng kamera, iiyak-iyak sila na akala mo affected na affected. Pero pagtingin mo doon sa kabilang channel, nandoon siya, ang ganda naman ang tawa niya, masaya naman siya. Ano guys, nagkakaloka kayo dyan, no? So, nangyari dito, lugi talaga yung mga supporters dito kasi kayo yung naglalabas ng kapirahan nyo, kayo yung nagsasayang ng mga load nyo sa marathon, di ba? Nagpupuyat kayo, nagbibigay kayo ng mga gift of love, kung mayroong mga occasions, nagbibigay kayo dyan kung ano-ano dyan. Ang ending ay sasaktan lang pala kayo, no? Ang ending is lulukuhin lang pala kayo, no? Alam nyo, walang naluloko kung walang nagpapaloko. Tinatawanan lang kayo dyan sa Kalingap. Kala nyo ba totoo yung mga pinagagawa nila dyan? Di ba? So marami silang mga chichimburitsi. Ayaw talaga, dyan mo lang talaga makikita na sila mismo ayaw nila na matigil ang isyo. Naalala yung sabi ni Dr. Love, kailangan mag-ingay siya na mag-ingay, kung hindi ay malalaos yung EDSA, no? Kailangan niyang gumawa ng strategy para pag-uusapan at maging tuloy-tuloy yung pag-ingay ng EDSA community, no? Ng EDSA fandom, para tuloy-tuloy yung content, tuloy-tuloy yung pag-uusapan, tuloy-tuloy yung pag-ingay. Kasi sa totoo lang, kung hindi naman talaga pag-uusapan, wala na talaga yan ang ingay niya, di ba? So that's part of strategy na gumawa ng chaos, no? Para tuloy-tuloy yung gulo, tuloy-tuloy yung pag-usapan, di ba? Mapa FB man or mapa YouTube man, di ba? Ang dami nilang mga chichimburitsi, ang dami nilang pa-epek, ang dami nilang pasabog, ang dami nilang pabulong-bulong. Ngayon, maganda na yung buhay ng maganda na buhay ni Beyonce. Ang lakas na ng loob na sabihin ni Dr. Love na bitawan nyo na si Beyonce, parang awa nyo na. Pero dati, nagsisigaw sa social media, parang awa nyo na, tulungan natin si Beyonce. Tulungan natin kasi kawawa tong bata na to, patayuan natin ang bahay, pag-aralin natin. Ngayon, maganda na yung buhay niya, nakaipon na, may mga negosyo na yung magulang, nagsisigaw na si Dr. Love, bitawan nyo na si Beyonce. Iwanan nyo na si Beyonce, para siya na lang mag-isa yung mag-manage dyan. Di ba? Di kayo nagtataka. Alam nyo, yung pag-announce ni Kalingap, parang bigla na ibalik natin ang dating Kalingap. Pang sana yun pang segue sana yun sa issue na Beyonce kasi sobrang init na bakbakan na talaga to the max Hanggang sa na-involve dito si Leo D, no? Talagang nagbubukingan na talagang pera-pera, talagang galawan yan sa loob ng Kalingap, no? Na ang daming yumaman dyan dahil dyan sa mga panluloko sa mga sponsors. Ang daming mga gumanda ang buhay yan dahil sa nakikisabit sa mga sponsors na kung tutuusin, mga charity vloggers sila pero nagiging beneficiary na lang sila. So nakakahiya talaga yon, no? Na mismo si Kuya Bal at si Kalinga Prab nagsasabi na yung ibang mga Kalinga partners dyan, ginagamit lang ang Kalinga para sa pansarili nilang interes, no? Ginagamit lang ang Kalinga para magkaroon sila ng mga kabahayan, mga lupa, negosyo, di ba? Ngayon hindi na nagsa-charity kundi pa upo-upo na lang dyan. Yung sinisigaw nila, ibalik natin ang dating Kalingap. Akala ninyo mabubura yung mga issue nyo dahil ibalik ang Kalingap? No. Tita nyo, Kalingap Rap, napansin nyo, Kuya Bal? Sinisigaw ninyo na ibalik ang dating Kalingap. Nakailang content si Kalingap Rap sa pag-charity. May nagpo-content ba? May nagpo-promote ba? Wala. Dito pa rin sila nakafocus sa issue. Kasi ang Kalingap ngayon ay hindi na po charity community kundi fandom community na. At mas malaki ang kita ng mga reactor at mga vlogger dyan kung dito sila sa fandom nakafocus. Lalo na kung kukuha sila mag-splice sila ng konting video, i-reels nila, no? Ilalagay, i-upload nila sa mga channel nila, 'di ba? Mas malaki ang views nila, 'di ba? Mas malaki ang views. Upo-upo ka lang diyan, mag-reaction ka, mas malaki ang kita, 'di ba? Tingnan nyo nga.
Ngayon, hindi na naman nag-iingay ang ibalik ang dating Kalingap kasi walang nagpo-promote, walang nagre-reaction. Di ba? Dito nakapokus lahat sa issue. Pati founder nyo dito sa issue nakapokus. So, paano maibalik ang dating Kalingap? Kaya sabi ko, no? It's a long process, no? Para maibalik nyo ang dating Kalingap. Mag-overhaul kayo dyan, ha? Hindi pwede yung sisigaw-sigaw ka lang na ibalik ang dating Kalingap, tapos magcha-charity ka lang dyan, na? Tapos yung mga kasamahan mo dyan, ha? Walang pakialam sa'yo, kundi doon nakafocus lahat sa fandom. Tingnan nyo nga yung mga reactor nyo dyan. Ha? Tingnan nyo yung mga reactor dyan. Ikaw, Kalingap Rap, may mga reactors ka, di ba? Tingnan mo nga, anong content nila? Puro fandom, puro issue. Puro Edsay, puro Franjoy, Mick Chris, Jomcar. Yan ang nirereaksyonan dyan sa loob ng Kalingap. Kung meron man dyan na mga nireaksyonan na mga bardugalan, fandom pa rin. Puro fandom, mapa-issue man, mapa-bashing man, mapa-reaction man, mapa-promotion man, puro fandom, puro fandom ang kinokontent dyan. Walang pumapansin sa charity vlog ninyo. Wala pumapansin, wala nagpo-promote, wala nagbibigay ng magandang reaction sa charity vlog nyo, puro lahat sila fandom. Tingnan nyo nangyari sa meet and greet ng Velvet doon sa, sa MOA. Ngayon, nagbabakbakan ang supporters ng Jomcar at Franjoy, walang magpapatalo. Do you think affected sila ni Kalingap Rap? Affected ang Velvet? Affected ang Kalingap? No. Kasi sila tuloy-tuloy ang kita. Negosyo yan ang pinopromote nila. Do you think charity ang pinopromote? Tingnan nyo nga, nag-aaway-away, nagrarambol-rambol ang mga supporters dahil sa fandom. Sila tuloy-tuloy ang negosyo nila. Kasi mag-away-away man yung mga fans dyan, sila pa din ang magbe-benefits. Umiingay yung negosyo nila, lumalaki yung negosyo nila. Abangan ninyo, ngayong April, imbitado daw sila, may fashion show yata sa isang SM, saang location yon. Abangan nyo, pag nagsama-sama ang Big Four, magrarambol talaga yung 4 na fans ng fandom na yan. Yung mga iba naman, yung mga maliliit na mga beneficiary at mga angels nila yan, wala naman masyadong pumapansin Dito sa Big Four, pag itong Big Four na ito magsama-sama, magrarambulan talaga. Bahala kayo magrambol dyan. Wala pakialam si Kalingap Rap sa inyo. Mangisay-ngisay kayo sa galit sa pagrambulan, pagdugalan dyan. Walang pakialam ang Kalingap at ang Velvet sa inyo. Pero, sila napopromote yung product nila, napopromote yung negosyo nila. Kasi yung Big Four na yan, endorser at mga ambassadress nila yan. Kayo, gumagastos na nga kayo para bumili ng produkto nila kasi ayaw nyo mapatalo yung idol ninyo. Diba? Kailangan pag nag-sold out ang Franjoy, ma-sold out man ang Jomcar, ma-sold out din ang Edsay, ma-sold out din ang Mick Chris. No? So, nag-compete kayo dyan, naglalabas kayo ng kapirahan na yan, bili kayo ng bili ng mga fashion, ng mga jewelries na yan. Diba? Tapos magrarambulan kayo, mag-aaway kayo, yung iba nagkaroon na ng sakit sa puso. Walang pakialam ang Kalingap, si Kalingap Rap, si Kuya Bal at ang Velvet sa inyo. Tapos, nag-e-expand pa yung negosyo nila, yung mayaman pa sila lalo. Tapos kayo, nga. Andyan pa rin kayo nag-aaway, nagrarambulan-bulan, naglalabas ng kapirahan ninyo. Diba? Ang ending, kayo yung kawawa dyan. Diba? So, ganun lang guys, no? Be smart. Be wise enough, be matured and responsible sa mga ginagawa nyo dyan kasi naloloko na po kayo talaga as in, no? Walang problema kung suporta lang kayo dyan. Happy-happy lang kayo. Huwag kayong maglabas ng kaperahan ninyo. Huwag kayong mag-invest masyado ng emotion nyo. Support lang para sa enjoyment. For entertainment lang. Pero yung talagang sinasama nyo na yung buhay nyo dyan, ay mangisay-ngisay kayo. Di ba? Yung mga taong may hawak sa mga fandom na yan at sa 4 na angels na yan, ay lalong yung mayaman. Saya, sarap buhay nila. Instant, naging milyonaryo sila. Yung mayaman sila, pati yung mga beneficiary dyan, komportable yung buhay nila. Kayong mga fans, bandang huli, ay, bye-bye. Ay, Diyos niya, Marimar. Natatawa ako, guys. Natatawa ako yan sa mga Facebook. Rambulan to the max talaga. Nagdagan pa ng iba dyan na nagpapahype din. Tiwala lang tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Magkakabalikan din sila. Magsama-sama din yan. Kuya Bal, ipakasal mo na para hindi na maghiwalay.
Ay, mind your own buhay. Mahalin nyo yung buhay nyo. Di ba? Don't waste your precious time sa mga tao na hindi nyo naman kano-ano, lalo na, wala naman pakialam sa inyo. Hindi ka kayo kilala niyan kung hindi kayo makapag-ambag dyan. Do you think? Kilalanin kayo niyan kung hindi kayo makapag-ambag dyan. Ibigay nyo na sa pamilya nyo yung mga kayamanan ninyo. Pasasalamatan pa kayo, mahalin pa kayo ng pamilya nyo. Di ba? O kaya i-enjoy nyo na lang. I-enjoy yung buhay nyo. Hindi yung nakatunganga kayo dyan sa fandom na yan. Tapos, nagkakasakit kayo. Diyos mio, Marimar. Sa panahon ngayon na ang gulo-gulo na, ang hirap na ng buhay, ang taas na ng mga bilihin, ang mahal na ng presyo ng mga ng mga bilihin ngayon, guys. Tapos kayo nagsasayang kayo ng pera nyo diyan. Ibigay niyo doon sa barangay ninyo, diyan sa mga tao sa abroad, ibigay niyo diyan sa barangay ninyo yung mga kaperahan ninyo, makakatulong pa kayo sa mga constituents ninyo. Pag-uwi ninyo, Diyos ko, yayakapin pa kayo. Kaysa ibigay niyo diyan sa mga tao hindi niyo naman kilala. Ay, Diyos mio, Marimar. Lalo na po tayo lumulubog. Ang Pilipinas lumulubog na po ngayon sa kahirapan dahil dito sa oil crisis. Di ba? Huwag nyo sayangin yung pinaghirapan nyo. Ibigay nyo sa pamilya ninyo. Ay, for God's sake, ano nangyari sa inyo? So, hanggang dito lang muna, guys, kasi wala akong time mag-live. Maraming salamat po. And ingat kayong lahat. Sige, rambulan pa more, bardugalan pa more. Sa likod ng kamera, tinatawanan lang kayo ng kalingap, tinatawanan kayo ng mga beneficiary, tinatawanan kayo ng mga angels dyan. Sila masarap buhay nila, tapos kayo nangunguingoy kayo sa lungkot. Diyos ko, mga artista yung mga yan. Mga artista yung mga yan. Iba po ang nakikita ninyo sa harap ng kamera, iba din po yung nakikita nyo sa likod ng kamera. Diba? Ngayon, kung totoo may girlfriend si Edo, anong pakialam niyo buhay niya yan? At bakit mag-iyak-iyak si Beyonce kung wala naman level yung relasyon nila? Arti pa more. Content nga ni. Being a content creator, be creative sa mga ginagawa nyong content. Kaya content nga ni. So maraming salamat po. Shout out sa Team Oppo, Antay-K at sa lahat po ng mga grupo natin dyan. Reyna's Community. Ayan po sa Team USA and Friends, Canoli International, sa Kapitanan ni Team Fighters Worldwide, sa Team Rochelle, ayan, sa Egyptanatics, sa MJ Family and Team Kapobre, ayan, sa Tambayers ni Kapeso, si Sir Joel Salcedo, founder ng Antay, sila ni Ate Malu de los Santos, ayan, ni Madam Marlene Chang, ayan, at sa lahat pa, Sir Bonfire, Ma'am Carla, ayan, Sir Marvin, shout out sa inyong lahat at maraming salamat po. Until next reaction natin. And pag may time, magla-live po ako. Thank you so much. And sa lahat po na bumati sa akin, sa aking birthday, ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Sobrang na-appreciate ko yung mga greetings and wishes nyo sa akin. God bless everyone and good day.